Pakinggan po natin tong galit po ng dating DDS sa dating Pangulong Duterte. Grabe po yung mga sinabi niya dito, mga binitawan niyang salita. Pakinggan po natin at bibigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Degonyo, no? Babalik ko sa kanya. Okay, Degonyo, nakapag-drug test ka na ba? Never namin nakita na nag-drug test ka. Siguro dapat ikaw ang magpa-drug test. Ipa-drug test mo na rin yung mga anak mo na mga mukhang adik, no? Kasi talagang kayo talaga ang mga mukhang adik. Pero si PBBM, wala sa kanya. Walang manifestation na siya ay adik sa kilos, sa pananalita, sa ugali. Kahit yung kanyang pamilya, mahal na mahal yung asawa niya, nag-iisa lang, walang kabit. Ikaw may kabit ka. Bukod sa kabit, meron ka pang anak sa kabit mo. At bukod dyan, meron ka pang mga ibang babae. Ang hilig-hilig mo sa babae, no? Personal mo na yan. Pero mahilig kayo magpersonalan, kaya sinasabi ko na rin to, no? Sabi mo nabudol ka daw kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang masasabi ko, nabudol ako kay Duterte at kay Sara. Doon ako nabudol. Kita nyo ha, napansin nyo ba pag nagsasalita siya? O, magsasalita siya, tapos bigla siyang hihinto. Hindi na niya kayang tapusin. Pagkatapos, mag-iiba na naman siya ng topic. And then, hihinto na naman siya, mag-iiba na naman ng topic. Yung kanyang utak parang hindi na nagpa-process ng tama. Kasi nga, brain damage na siya eh. Sa totoo lang, brain damage na talaga. Siya ang bangag. Pati yung mga anak niya, bangag. Diba? Yun lang. Nakakatawa talaga siya. Kasi siya talaga yung bangag. Kita niyo nga sinasabi niya ngayon na ihiwalay ang Mindanao. Eh, ito nga lang, pirma nga lang ayaw nila pagkatapos ihiwalay pa yung Mindanao. It takes to change the constitution para maihiwalay ang Mindanao. Pagkatapos sasabihin niya ihiwalay, eh bangag talaga siya. Dito sa mga ginagawa nilang paninira sa Pangulo natin, my God, 1.5 year pa lang ang Pangulo natin tapos ganito na sila. So masasabi ko dito, talagang sila yung mga buwaya, mga gusto na manatili sa kapangyarihan, na talagang gusto nila, kakaupo lang nila, kakatapos lang nila, pagkatapos eto gusto na naman nila na talagang kunin yung Malacanang, yung seat ng Malacanang, siguro para magkapera na naman sila, para magawa na naman lahat yung mga gusto nilang gawin, yung mga LJK na yan, patay, yung mga ganyan, no? So ang masasabi ko dito, talagang mga buwaya, mga matatakaw sa kapangyarihan, talagang wala silang iniisip kundi yung kanilang political ambition. Kaya ang masasabi ko sa kanila, bigyan yon ng time ang ating Pangulo dahil for 1.5 year ng ating Pangulo, nalampasan na niya si Rodrigo Roa Duterte. Walang binatbat ang Pangulo ng mga DD sheets. Sa totoo lang, no, kung magre-research kayo mga kaibigan, ang dami-daming mga achievements ng Pangulo natin, mga kaibigan, sa lahat ng aspeto. Kaya si Rodrigo Roa Duterte, sa totoo lang, ang mga DD sheets, walang binatbat. So yun po napakinggan po natin. Bibilisan ko lang po ang aking reaksyon. Siguro magbibigay na lang po ako sa inyo ng isang mensahe. Narinig niyo po lahat yung pinagsasabi niya, no? Dati po siyang DDS, no? Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Huwag niyo pong gagayahin yung ginawa niya. Huwag niyo pong sasabihin yung mga pinagsasabi niya. Kung hindi man po tayo supporter ng dating Pangulong Duterte, huwag po tayong bababa sa ganung level, no? Ng pagsasalita sa dating Pangulo. Again, hindi man tayo supporter ng dating Pangulo at gusto natin siyang batikusin, hindi tayo sumasang-ayon sa mga sinasabi niya, huwag po tayong gagamit ng mga salitang hindi maganda sa pandinig, no? Kahit pasabihin natin mabulaklak din naman ang pananalita ng dating Pangulo at hindi din naman niya pinipili ang mga sinasabi niya sa publiko, no? Wag po nating gayahin, no? Siya po, dating DDS, pero grabe, below the belt po. Para sa akin, below the belt po yung mga pinagsasabi niya. At para sa akin, ay hindi tama yun, ano? Bakit hindi tama, no? Okay, kung gusto niyo express, yung gusto niyo sabihin, ano? Pero, delikado po kung ilalagay niyo po yan sa social media na nakapublic, no? Dahil alalahanin nyo na ang dating Pangulo ay makapangyarihan pa rin at marami pa rin siyang supporters, no? Alam nyo kung anong pwedeng gawin ng dating Pangulo. Kapag nakita yan, sa palagay nyo, anong iisipin ng dating Pangulong Duterte, no? Or ano kaya magiging reaction niya kapag nakita niya yan na isang tao ay grabing pagsalitaan siya, no? So, ang sa akin lang, kapag nilagay nyo na po sa social media ang mga rant nyo, mga video nyo, tapos nagbitaw kayo ng mga salita na talagang mabibigat, no? Kapag nilagay nyo sa social media at may nag-download nyan at na-re-upload sa ibang platform nang hindi nyo nalalaman, maaaring magstay yan sa social media at manatili sa social media forever, na hindi nyo na matatanggal yan, lalo na kung wala kayong contact dun sa mga nag-re-upload, no? So, again, hindi man tayo sumusuporta, no? Kahit ako, hindi ko rin nagugustuhan yung mga statement ng dating Pangulo at yung mga kagustuhan niya na mangyari sa bansa, no? Pero hindi naman ako bababa sa level ng ganyang uri ng pagbatikos, no?
kahit hindi ko sinusuporta ng dating Pangulong Duterte at ang kasalukuyang Pangulong Marcos Jr., hindi nyo po ako makakakitaan ng mga ganyang uri ng pagbatikos, no? Na para sa akin ay may kasamang pambabastos. Alam niyo naman kung gaano ka makapangyarihan ng dating Pangulo, na sa akin palagay ang magagawa niya kung anong gugustuhin niya gawin. At hindi po natin alam ang takbo ng utak ng mga tao, no? Na yung mga supporters ng dating Pangulo, kapag nakita ito, maaaring magalit, no? At hindi natin alam kung anong pwedeng gawin, no? So kung babatikos po kayo, batikusin nyo yung polisiya, yung gustong gawin, or yung ginawa, hindi yung pagkatao, no? Pero again, at the end of the day, prerogative nyo yan, nasa sa inyo yan. Ako naman po ay nagpapaalala lamang dahil napaka-delikado po ng mga, para sa akin delikado po yung ginawa niya. Dahil nakapubliko po ang kanyang video, no? Maaring makarating yan sa atensyon ng dating Pangulo at sa mga sumusuporta sa kanya, no? So nagpapaalala lang naman po ako na kahit tayo hindi sumusuporta sa mga personalidad sa gobyerno, maging maingat pa rin tayo sa pagsasalita natin, especially kung ilalagay natin yan sa publiko sa social media. So yun lamang po, ano pong masasabi nyo sa mga pinagsasabi niya? Ilagay nyo lang po sa comment section below at huwag nyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.